Mga kaibigan, ngayon po ipapasyal ko kayo sa vegetable farm dito sa Hafiratni sa Riyadh para naman makita natin kung papaano nakakaproduce ang mga farmers dito sa Saudi Arabia ng high quality fresh vegetables na ating nabibili sa kabila ng nasa gitna tayo ng disyerto. So samahan niyo po ako sa ating pag-iikot ngayon para malaman natin kung paano ba sila nakakaproduce ng mga high quality fresh vegetables na ating binibili sa mga palengke. Ito po mga kaibigan ang kanilang ginagawa, nagtatanim sila ng mga gulay at prutas sa loob ng greenhouse. At saka yung mga greenhouses na yan, mga naka-air condition po yan. Gamit nila ang industrial desert coolers para ma-maintain ang temperature na kinakailangan ng gulay gaya ng kamatis at pipino dito sa Matraf Al-Ghatani Farm sa May Hafirat Nisa. Ang ganda po ng lugar. Ito na po yan mga kaibigan, ito na yung greenhouse na tinataniman ng kamatis at pipino. Gaya ng sinasabi ko, kitang-kita naman siguro yung blade ng desert coolers ay umiikot. Kinakailangan nga talagang naka-desert coolers para ma-maintain ang temperature na kinakailangan ng halaman para tumubo at mamunga ito ng magandang quality. Nasa loob po tayo ngayon ng greenhouse ng mga kamatis. At ito po ang aking kaibigan, siya ang may-ari nitong Matraf Al-Ghatani Farm. Obviously, he is enjoying picking the tomato fruits. Alam niyo po ang pagiging farmer talaga, nakakapagod pero masaya. Masayang masaya sa pakiramdam. Alam ko yan kasi po anak rin ako ng magsasaka sa Pilipinas. Gaya ng sinabi ko, ayon sa may-ari, pwede rin kayong pumasyal dito kung gusto nyong bumili ng sariwang gulay galing mismo sa farm. Pwede rin kayong pumunta dito. Tumatanggap rin sila ng mga walk-in buyers sa kanilang farm. Mga kaibigan, nasa loob po ako ng tomato plantation and I'm inside the Matraf Al-Ghatani Farm here in Hafirat Nisa, Riyadh. Nakakamangha po na ang binibili nating mga gulay gaya ng kamatis ay pinuproduce dito mismo sa Riyadh sa gitna ng disyerto at ang lulusog po ng mga kamatis dito. So the good thing here is kung gusto nyong bumisita rito, pwede rin pala kayong bumisita tapos pwede kayong bumili. Pero kung bibisita kayo rito, I suggest naman na siguraduhin nyo namang bibili kayo para hindi naman malugi yung may-ari ng farm sa pag-entertain sa inyo. Kasi ang may-ari ng farm is so kind. Actually, I am so thankful for the wonderful accommodation that the farm owners are giving me while I am inside the farm. Ang pagtatanim po nga pala, ang greenhouse ay kinakailangang palaging sarado para maprotektahan ang mga halaman. Gaya nito ang kamatis laban sa mga insekto at peste na pwedeng umatake sa halaman. Liban pa dyan, para protected din sila sa malakas na hangin kasi ang malakas na hangin nakakasira sa pananim. Kaya tingnan nyo ito, ang lalaki ng mga bunga. Ibang klase po ang kamatis dito kung ikukumpara natin sa ating karaniwang kamatis sa Pilipinas. Dito po masyado silang matataas kaya kinakailangang itali kasi kung hindi mo itatali para silang gagapang. Kinakailangan talaga itali sa poste para ganito nakatayo sila at buwelong-buwelo ang kanilang pamumunga. Alam niyo po sa nakikita ko ngayon dito na hitik sa bunga ang mga puno ng kamatis. Ganito pala yung itsura niyan kapag hindi mo itinali sa poste, medyo pagapang siya. Ito nga nakatali na ang dulo nito pero yung ibang parte ng katawan nakagapang pa rin sa lupa. Ayan po, ang gandang pagmasdan, napakaraming bunga ang lulusog at ang lalaki. Galing po sa greenhouse ng mga kamatis, lipat tayo ngayon dito sa may greenhouse ng pipino. Nakikita nyo ang mga kaibigan natin, abalang-abala na inilalagay sa mga plastic box ang naaning pipino. Nakakaaliw po talaga dito sa loob ng greenhouse, dito sa loob ng farm.
Parang pakiramdam ko tuloy ngayon, gusto ko na muling bumalik sa pagsasaka. Alam nyo, anak ako ng magsasaka kaya alam ko nga ang pagkakaiba ng farming sa Pilipinas at saka dito sa Saudi Arabia. Kung pupunta po kayo rito at bibili ng pipino, itong nasa harapan ko nasa styrofoam box, ang halaga po nito ay 15 reals. At yung nasa plastic black box, malaki yon, 65 reals. Ang pag-aani po ng pipino gaya rin ng kamatis dito sa Matraf Al-Gatani Farm ay manual, mano-mano. Talagang gagamitin mo ang kamay para siguradong walang damage ang gulay na dadalhin nila sa palengke. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung bakit talaga dapat nakasarado palagi ang pintuan ng greenhouse para hindi mapasok ng hangin. Kasi po ganito yan, ito po. Kung napapasok ng hangin, nadadamage ang halaman. Tulad nito, maraming bulaklak at maraming bunga. Yan. Pag walang hangin, maganda ang kanilang kondisyon, hindi sila nadadamage, nakakapamunga ng maganda. Ito pong nasa harapan ko, ito yung mga greenhouse kung saan nakatanim ang pipino at kamatis dito sa Matraf Al-Gatani Farm. At sa muli, ang mga farmers dito sa Saudi Arabia nakakaproduce sila ng high quality fruits and vegetables sa pamamagitan ng pagtatanim sa loob ng greenhouse. Sa muli po, ito ang Matraf Al-Gatani Farm dito sa Hafirat Nisa, Riyadh. Kung gusto nyong bumili ng kamatis at pipino dito sa farm, pwede nyong puntahan ito. Pakalampas lang po ito ng Riyadh Cement housing area ng mga empleyado nila. From the Red Sand, ang layo nito siguro mga 15 kilometers away. Merong gas station dyan, nasa likod po ito ng gas station.